Daing ng ilang residente sa isang barangay sa Lipa City ang mahina hanggang sa kawalan ng supply ng tubig. Naritong report ni Denise Abante. Mahina hanggang sa walang patak daw ng tubig mula sa kanilang gripo ang araw-araw na nararanasan ngayon ng 69 anyos na si Aling Emmy sa kanilang lugar sa Purok 7, Barangay Inos, Luban, Lipa City. Pero wisyo na raw ito sa kanila lalo na ngayong nakararanas ng matinding init ng panahon. Kung minsan daw kasi inaabot na ng madaling araw ang pag-iipon niya ng tubig. Sa halip na ikaw ay makatulog sa gabi ng maayos, ay hindi at naghihintay ka ng tulong ng tubig. Hanggang sa paglalaban naman po, di mag-iipon kayo sa gabi na hating gabi ng tubig panlaban nyo. Ay, ang akin namang ipunan ay maliit lang, kaya ang aking paglalaba, hindi ako nakakadiretso hanggang hapon. Si Nancy naman, lahat na raw ng maaaring pag-ipunan ng tubig, nilagyan na niya upang may magamit sila sa maghapon. Tiyaga at sakripisyo daw ang kailangan makaipon lang ng tubig. Ay di, lahat na lang ng pwede mong lagyan, kahit mga container na maliliit, lalagyan, kahit pasaig man lang, or pambuhos pag ikaw na iihi. Dito naman hiningi ko hindi naglalakas na talagang malakas na malakas. Pagka maglalaba ako, sahod ko ulit sa Santaro, panlaba naman ng basahan. Pero ayon sa Metro Lipa Water District, sapat ang supply ng tubig para sa buong lungsod at iba pang lugar na kanilang sinusuplayan gaya ng Balete, Mataas na Kahoy, San Jose, Malvar at ilang bahagi ng San Antonio, Quezon. Posible raw na ang paghina o pagkawala ng tubig ay dahil sa mga power interruptions. Hindi naman po namin hawak ang supply ng kuryente na pangunahing nagpapatakbo ng ating mga pumping station. Nauunawa ako din naman po ang kanilang sitwasyon. Kapag ka po nawala ng kuryente, automatic po yan nawawala ng kasunod po ang pagkawala ng daloy ng tubig. At kapag bumalik naman daw ang supply ng kuryente, hindi naman daw agad bumabalik ang tubig dahil kinakailangan pa nito ng oras para makarecover. Hindi instant agad. Sa mga low-lying area siguro, instant. Kapag ka nagkaroon ng kuryente, may supply agad ng tubig. Sa mga lugar na medyo mataas at lalong-lalo na dun sa malayo ang service line. Malayo sa ating main line, kinakailangan pang mag-build up ng pressure para marating yung kanilang area. Dahil dito, apektado na rin ang water refilling station na ito ni Aling Carmelita. Sa halip daw na lumakas ang bentahan ngayong tag-init, natatambakan pa raw sila minsan ng order dahil sa mahinang supply ng tubig. Mahina rin. Mahina ang supply. Walang tulo, kundi nga gabitan ng heater. Bumili ng heater, kamahal nung. Nakakasupply naman tayo kahit pa paano. Ayos naman. Kundi gawa ng heater, hindi. Mahirap gawa ng tubig na. Ayon sa Water District, nakipag-ugnayan na sila sa LGU at Batelec para sa koordinasyon para maihanda ang surface water na magsusupply sa mga kabahayan tuwing magkakaroon ng power interruption. Kasama si J. R. Manjares, Denise Abante, Balitang Southern, Tagalog.